Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, kung saan ang mga dahon ay tila may sariling bulong at ang hangin ay may dalang mga lihim na hindi maunawaan ng karaniwang tao. Namuhay si Tomas, isang matandang lalaki na kilala sa katahimikan at pag-iisa. Matagal nang wala ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay pumanaw na ilang taon na ang nakalipas, at ang kanyang nag-iisang anak ay lumuwas ng lungsod at hindi na nagbalik. Sa kabila nito, pinili ni Tomas na manatili sa kanyang munting kubo, malapit sa isang matandang punong santol na pinaniniwalaang may taglay na misteryo. Araw-araw, doon siya nagpapahinga sa lilim ng punong iyon. Sa kanyang pagtanda, tila naging kaibigan na niya ang katahimikan ng lugar. Ngunit sa likod ng kanyang payapang pamumuhay, may dala siyang mga alaala. Mga alaala ng kabiguan, pangungulila, at mga pagkakataong hindi na maibabalik. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog at ang kalangitan ay kulay kahel at pula, nahiga si Tomas sa ilalim ng punong santol. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang malamig na simoy ng hangin na haplusin ang kanyang mukha. Ngunit may kakaiba sa gabing iyon. Ang hangin ay biglang tumahimik. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit at ang paligid ay tila naging mabigat. Parang may presensyang hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam. Dahan-dahang iminulat ni Tomas ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan, may isang matangkad na nilalang. Hindi ito tao. Ito ay may katawan ng tao ngunit ang mga binti ay mahahaba at tila baligtad ang pagkakabaluktot. Ang mukha nito ay natatakpan ng anino, ngunit ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ang buhok nito ay mahaba at magulo, tila sumasabay sa hangin kahit wala namang ihip. Isang tikbalang. Ngunit hindi ito tulad ng mga kwentong nakakatakot na naririnig ng mga tao. Ang nilalang na ito ay tila may kakaibang lungkot sa mga mata. Hindi agad nakapagsalita si Tomas. Ngunit sa halip na matakot, nanatili siyang kalmado. Marahil dahil sa kanyang edad, o marahil dahil wala na siyang kinatatakutan pa sa mundo. Ang tikbalang ang unang nagsalita. Matandang lalaki. Ang tinig nito ay malalim ngunit may halong pagod. Kailangan ko ang iyong tulong. Napatayo si Tomas. Bahagyang napakunot ang noo. Isang tikbalang humihingi ng tulong sa isang tulad ko? Mahinahon niyang tugon. Tumango ang nilalang. Hindi lahat ng katulad ko ay mapanakit, wika nito. At hindi lahat ng tao ay may kakayahang tumulong sa akin. Ikaw ang pinili. Tahimik na pinagmasdan ni Tomas ang tikbalang. Sa kanyang mahabang buhay, marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga nilalang sa kagubatan, mga engkanto, duwende, at tikbalang. Ngunit ngayon lamang siya nakaharap sa isa. Bakit ako? Tanong niya. Saglit na nanahimik ang tikbalang bago sumagot. Dahil ikaw ay nag-iisa at dahil ikaw ay may pusong marunong makinig. Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa kaibuturan ni Tomas. Hindi niya inaasahan na may makakapansin ng kanyang kalungkutan, lalo na mula sa isang nilalang na hindi tao. Ano ang kailangan mo? Tanong niya sa wakas. Lumapit ng kaunti ang tikbalang, ngunit nanatiling may distansya.
May isang sumpa na matagal ko nang dinadala. Paliwanag nito. At tanging isang tao lamang ang makakatulong upang ito'y mapawi. Anong sumpa? Usisa ni Tomas. Isang sumpa na nag-uugnay sa mundo ng tao at ng mga nilalang. Sagot ng tikbalang. At ikaw ang susi upang ito'y matapos. Napatingin si Tomas sa punong santol sa likod niya. Bigla niyang naalala ang mga kwento ng kanyang lola noong siya'y bata pa, na ang punong iyon ay isang daanan ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Muling bumaling ang kanyang tingin sa tikbalang. At kung tumanggi ako? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, tumingin ito sa kalangitan na unti-unti nang dumidilim. Kung tumanggi ka, wika nito, mananatili ang sumpa. At mas marami pang mawawala. Hindi lamang sa aming mundo, kundi pati na rin sa inyo. Napabuntong hininga si Tomas. Sa kanyang katandaan, hindi na niya inaasahan na magkakaroon pa siya ng ganitong uri ng pagsubok. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang damdamin na sumibol sa kanyang puso. Isang pakiramdam na muli siyang may layunin. Kung ito'y makakatulong sa iba, marahan niyang sabi, handa akong makinig. Sa unang pagkakataon, tila lumiwanag ang mga mata ng tikbalang. Maraming salamat din, Tomas. At sa ilalim ng punong santol, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagsimula ang isang paglalakbay na magbabago hindi lamang sa buhay ng isang matandang lalaki, kundi pati na rin sa kapalaran ng dalawang magkaibang mundo. Lumalim ang gabi habang nananatiling nakatayo si Tomas sa ilalim ng punong santol. Ang malamig na hangin ay tila may dalang bigat, na parabang ang bawat pag-ihip nito ay nagdadala ng mga lihim mula sa mundong hindi niya lubos na nauunawaan. Sa kanyang harapan, ang tikbalang ay tila nag-aalangan, na parabang ang mga salitang nais nitong sabihin ay matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Hindi madali ang aking kwento, marahang wika ng nilalang. At hindi rin ito kwento ng isang karaniwang tikbalang. Tahimik na tumango si Tomas, handang makinig. Maraming taon na ang nakalipas, simula ng tikbalang. Ako ay hindi ganito. Napakunot ang noo ni Tomas. Hindi ganito? Ulit niya. Ako ay dating tao. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa isipan ni Tomas. Hindi niya inaasahan ang ganitong revelasyon. Sa lahat ng kanyang narinig na kwento, kailanman ay wala siyang narinig na isang tikbalang na dating tao. Paano nangyari iyon? Tanong niya. Bakas ang pagkamangha. Huminga ng malalim ang nilalang at ang hangin sa paligid ay tila sumabay sa kanyang paghinga. Ako ay isang bantay ng kagubatan, paliwanag nito. Isang tagapangalaga ng mga lihim at hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang. Ngunit ako ay nagkamali. Unti-unting lumapit si Tomas, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pagnanais na maunawaan. Anong uri ng pagkakamali? Tanong niya. Pag-ibig, sagot ng tikbalang. Sandaling natahimik ang paligid, na parabang kahit ang kagubatan ay nakikiramdam sa bigat ng salitang iyon. May minahal akong isang nilalang mula sa mundo ng tao. Pagpapatuloy nito. Isang babae na madalas pumunta sa kagubatan, katulad mo, hindi takot, at may pusong marunong makinig. Napatingin si Tomas sa lupa, tila may naalala. Ngunit ang aming pagsasama ay labag sa batas ng aming mundo.
Dagdag ng tikbalang. Pinagbawalan kaming makisalamuha sa mga tao ng higit sa nararapat. Ngunit ako ay naging sakim. Pinili kong sundin ang aking damdamin. Ano ang nangyari sa kanya? Marahang tanong ni Tomas. Saglit na hindi sumagot ang tikbalang. Ang kanyang mga mata ay tila napuno ng lungkot. Siya ay nawala. Mahina nitong sabi. At ako ay isinumpa. Isinumpa ka ng sino? Ng mga tagapangalaga ng hangganan. Tugon nito. Ang mga nilalang na mas makapangyarihan pa sa amin. Bilang kaparusahan, ako ay ginawang tikbalang. Isang nilalang na ligaw. Naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo, ngunit hindi ganap na kabilang sa alinman. Napabuntong hininga si Tomas. Isang mabigat na kapalaran, anya. Hindi lamang iyon, dagdag ng tikbalang. Ang sumpa ay hindi natapos sa aking anyo. Ang kaluluwa ng babaeng aking minahal ay naiwan sa pagitan ng mundo. Hindi makatawid, hindi matahimik. Napatingin muli si Tomas sa nilalang. At gusto mong tulungan kitang palayain siya? Tumango ang tikbalang. Ngunit hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kailangan ko ng isang tao. Isang taong may sapat na lakas ng loob at pusong hindi natitinag ng takot. Bakit ako? Muling tanong ni Tomas. Sa pagkakataong ito, hindi nag-alinlangan ang tikbalang sa kanyang sagot. Dahil ikaw ay nakakaunawa ng pagkawala. Dahil ikaw ay may sakit na hindi mo ipinapakita. At dahil ikaw ay handang makinig sa isang nilalang na tulad ko, sa halip na tumakbo palayo. Napayuko si Tomas. Totoo ang sinabi nito. Sa kanyang puso, matagal na siyang may dinadalang lungkot. Ang pagkawala ng kanyang asawa, ang paglayo ng kanyang anak, at ang katahimikang naging kasama niya sa loob ng maraming taon. At ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya sa wakas. Lumapit pa ang tikbalang. At sa unang pagkakataon ay malinaw na nakita ni Tomas ang mga mata nito. Hindi na nakakatakot, kundi puno ng pag-asa. Kailangan nating hanapin ang lugar kung saan siya huling nakita. Paliwanag nito. Isang bahagi ng kagubatan na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Bakit? Dahil doon nagsisimula ang hangganan, sagot ng tikbalang. At doon din nagtatapos ang karamihan sa mga naglalakas loob na pumasok. Napatingin si Tomas sa madilim na bahagi ng kagubatan, sa di kalayuan. Kahit siya, nasanay na sa lugar, ay hindi pa kailanman nagpunta roon. Kung sasama ako, marahan niyang sabi. Walang kasiguraduhan na babalik pa ako. Tama, tugon ng tikbalang. Tahimik silang nagkatitigan. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng hangin at ang mahihinang kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ngunit sa puso ni Tomas, may unti-unting nagbabago. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit mas nangingibabaw ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na siya ay may dahilan upang magpatuloy. Tumayo siya ng tuwid at hinarap ang tikbalang. Kailan tayo aalis? Tanong niya. Sa unang pagkakataon, ang tikbalang ay tila ngumiti sa pagsikat ng araw. At sa gabing iyon, sa ilalim ng punong santol na matagal ng saksi sa mga lihim ng kagubatan. Dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo ang nagkasundo. Isang matandang lalaki at isang isinumpang tikbalang. Parehong may hinahanap na kapatawaran at kapayapaan. Pagsikat ng araw, ang ginintuang liwanag ay marahang sumilip
sa pagitan ng mga sanga ng punong santol. Ang hamog sa damuhan ay kumikislap na tila maliliit na perlas. At ang hangin ay may dalang sariwang simoy na tila naghuhudyat ng isang bagong simula. Ngunit para kay Tomas, ang araw na iyon ay hindi tulad ng mga nakaraan. Maaga siyang nagising. Dala ang isang kakaibang pakiramdam, halo ng kaba at pananabik. Sa loob ng kanyang kubo, tahimik niyang inihanda ang iilang bagay na maaari niyang dalhin. Isang lumang bag, kaunting pagkain, isang bote ng tubig, at isang rosaryong matagal na niyang hawak mula pa noong buhay ang kanyang asawa. Bago siya lumabas, saglit siyang tumigil sa pintuan. Pinagmasdan niya ang loob ng kanyang tahanan, ang mga bagay na naging saksi sa kanyang mahabang buhay. Hindi niya alam kung muli pa niya itong makikita, ngunit hindi siya nag-atubili. Lumabas siya at sa ilalim ng punong santol ay naroon na ang tikbalang, tahimik na naghihintay. Sa liwanag ng umaga, mas malinaw na nakita ni Tomas ang anyo nito. Ang matangkad nitong katawan ay tila bahagi ng kagubatan at ang mga mata nito ay hindi na kasing dilim ng gabi. Bagkus ay may bahagyang liwanag na tila sumasalamin sa pag-asa. "Handa ka na ba?" tanong ng tikbalang. Tumango si Tomas. "Hanggang kailanman? Wala namang ganap na paghahanda sa ganitong paglalakbay," tugon niya. "Ngunit handa akong sumubok." Sandaling pinagmasdan siya ng tikbalang bago ito tumalikod. "Sumunod ka sa akin, at anuman ang iyong marinig o makita, huwag kang lalayo." Nagsimula silang maglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao sa baryo. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Tomas ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang mga punong dati pamilyar sa kanya ay tila nagiging kakaiba. Ang mga dahon ay mas madilim ang kulay, at ang liwanag ng araw ay hirap nang makapasok sa makakapal na sanga. "Dito nagsisimula ang hangganan," biglang sabi ng tikbalang. Huminto si Tomas at tumingin sa paligid. "Wala naman akong nakikitang kakaiba," anya. "Hindi lahat ng hangganan ay nakikita," tugon ng tikbalang. "Ang iba ay nararamdaman." At doon niya napansin, ang hangin ay tila mas malamig. Ang katahimikan ay mas mabigat. At ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang pag-aalinlangan na para bang may humihila sa kanya pabalik. "Normal lang yan," sabi ng tikbalang, na tila nababasa ang kanyang iniisip. "Sinusubok ka ng lugar na ito." Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang lumalalim sila sa kagubatan, may mga kakaibang tunog na naririnig si Tomas. Mga bulong na hindi niya maintindihan, mga yabag na hindi naman nila ginagawa, at mga aninong mabilis na dumaraan sa gilid ng kanyang paningin. Ngunit hindi siya huminto. Ilang oras ang lumipas bago sila makarating sa isang bahagi ng kagubatan na tila hindi na hinahawakan ng panahon. Sa gitna nito ay may isang malaking puno, mas matanda pa kaysa sa punong santol sa kanyang bakuran. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa, na tila mga kamay na pilit kumakapit sa mundo. "Dito!" wika ng tikbalang. Huminto si Tomas at pinagmasdan ang lugar. "Dito mo siya huling nakita?" tanong niya. Tumango ang tikbalang. "Dito siya nawala,
At dito nagsimula ang sumpa. Lumapit si Tomas sa puno. Habang ginagawa niya iyon, may kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Parang may malamig na hangin na pumasok sa kanyang dibdib. Bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. May naririnig ako, bulong niya. Anong naririnig mo? Agad na tanong ng tikbalang. Isang boses, sagot ni Tomas. Mahina, ngunit puno ng lungkot. Nanahimik ang tikbalang. Siya iyon, maraan nitong sabi. Unti-unting lumapit si Tomas sa puno kahit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Nasaan ka? Mahina niyang tanong, na para bang may kausap na hindi nakikita. At sa sandaling iyon, ang hangin ay biglang umihip ng malakas. Ang mga dahon ay nag-ingay at ang paligid ay tila nagbago. Sa harapan ni Tomas, may isang anyo na unti-unting lumilitaw, parang usok na nagkakaroon ng hugis. Isang babae. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang kanyang anyo ay tila hindi ganap, parang bahagi ng hangin, bahagi ng alaala. Napatigil si Tomas. Siya! Bulong niya. Lumapit ang tikbalang at sa unang pagkakataon ang matatag nitong anyo ay tila ng hina. Lira! Tawag nito. Ang babae ay dahan-dahang tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa tikbalang. At sa sandaling iyon, isang luha ang bumagsak mula sa kanyang pisngi. Ngunit ang luhang iyon ay naglaho bago pa man ito tuluyang tumama sa lupa. Hindi pa siya malaya, sabi ng tikbalang. Puno ng sakit ang tinig. Tumingin si Tomas sa kanila at unti-unting naunawaan ang bigat ng kanilang sitwasyon. Anong kailangan gawin? Tanong niya. Bago pa makasagot ang tikbalang, ang anyo ng babae ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging madilim at ang kanyang mukha ay napuno ng sakit at galit. Umalis kayo! Mahina, ngunit matalim niyang sabi. Ang hangin ay muling umihip ng malakas at ang paligid ay tila nagbabadya ng panganib. Napaatras si Tomas. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Ang sumpa, sagot ng tikbalang. Pinipigilan siyang makilala ako. Pinipigilan siyang maging siya. Muling tumingin si Tomas sa babae at sa kanyang puso ay naramdaman niya ang matinding awa. Hindi natin siya pwedeng iwan dito, mariin niyang sabi. Ngunit bago pa sila makakilos, ang lupa sa kanilang paligid ay bahagyang umuga. At mula sa anino ng kagubatan, may iba pang presensya na unti-unting lumalapit. Mas malamig, mas mabigat, mas mapanganib. Napatingin ang tikbalang sa dilim. Tila na! Bulong nito. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Tomas ng tunay na takot. Ang hangin ay naging mas mabigat at ang dating tahimik na kagubatan ay tila nagising sa isang panganib na matagal nang natutulog. Ang lupa sa ilalim ng paa ni Tomas ay patuloy na bahagyang nanginginig, na para bang may mga hakbang na hindi nakikita, ngunit papalapit. Lumayo ka sa akin! Mariing utos ng tikbalang kay Tomas, habang ito'y bahagyang humaharang sa kanyang harapan. Hindi kita iiwan! Tugon ni Tomas, kahit ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Mula sa kadiliman sa pagitan ng mga puno, may mga anyong unti-unting lumilitaw. Hindi sila ganap na nakikita, tila mga aninong may hugis ng tao, ngunit walang mukha, walang malinaw na anyo at walang liwanag. Ngunit ang kanilang presensya ay sapat na upang maramdaman ang matinding panganib. Sila ang mga tagapangalaga, bulong ng tikbalang. Ang mga nagbabantay sa hangganan,
Napaatras si Tomas, ngunit hindi siya tumalikod. "Ano ang gagawin natin?" tanong niya. "Hindi sila nakikipag-usap," sagot ng tikbalang. "Sila ay kumikilos lamang ayon sa batas." Unti-unting lumapit ang mga nilalang. Sa bawat hakbang nila, ang paligid ay tila nawawalan ng kulay. Ang mga dahon ay nanlalanta at ang hangin ay nawawalan ng init. Biglang napahawak si Tomas sa kanyang dibdib. "Parang hinihigop nila ang lakas ko," anya. "Totoo," tugon ng tikbalang. Ang sinumang tao na manatili sa kanilang presensya nang matagal ay unti-unting mawawalan ng buhay. Sa kabila nito, nanatili si Tomas. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa kanyang desisyon. "Hindi tayo pwedeng umatras ngayon," mariin niyang sabi. Lumapit ang tikbalang sa kanya at sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. "Kung hindi tayo aalis, mamamatay ka. At kung aalis tayo, maiiwan siya," sagot ni Tomas. Sabay tingin sa anyo ng babae na ngayon ay tila nahihirapan. Sa gitna ng kaguluhan, ang babae, si Lyra, ay tila nakikipaglaban sa sarili. Ang kanyang anyo ay pabago-bago, minsan malinaw, minsan naglalaho. "Hindi ko maalala," mahina niyang bulong. Narinig iyon ng tikbalang. "Lyra," tawag nito, puno ng pagmamakaawa. "Ako ito, nandito ako." Ngunit sa halip na lumapit, ang anyo ng babae ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay muling naging madilim. "Umalis ka," ulit niya, mas matindi ang galit sa kanyang tinig. Sa sandaling iyon, ang mga tagapangalaga ay sabay-sabay na huminto. Ang kanilang mga ulo, kung maaari ngang tawaging ganoon, ay bahagyang umikot patungo kay Tomas. Para bang siya ang kanilang napiling target. "Hindi maganda ito," bulong ng tikbalang. Biglang gumalaw ang isa sa mga nilalang. Napakabilis na halos hindi ito nakita ni Tomas. Sa isang iglap, ito ay nasa harapan na niya. Napaatras si Tomas at nadapa. Ang nilalang ay yumuko at kahit wala itong mukha, ramdam ni Tomas na siya ay sinusuri. Sa kanyang dibdib, lalo pang bumigat ang pakiramdam. Para bang may puwersang pumipilit na hilahin ang kanyang kaluluwa palabas ng kanyang katawan. "Hindi!" pilit niyang sabi. Sa di kalayuan, napansin ng tikbalang ang nangyayari. "Lumayo ka sa kanya!" sigaw nito. Ngunit bago pa ito makalapit, may dalawa pang tagapangalaga ang humarang sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang tikbalang ay napilitang umatras. "Hindi nila ako hahayaang makialam," mariin nitong sabi, puno ng galit at pagkabigo. Samantala, si Tomas ay pilit na lumalaban. Sa kanyang isip, unti-unting pumapasok ang mga alaala. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang buhay na puno ng katahimikan. At sa gitna ng mga alaala, may isang tanong na umusbong. Ito na ba ang katapusan? Ngunit sa halip na matakot, may kakaibang lakas na sumibol sa kanyang puso. Hindi pa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang rosaryong nasa kanyang leeg. Isang bagay na matagal na niyang pinanghahawakan ngunit bihira niyang gamitin. Ngayon, ito na lamang ang kanyang sandigan. Ipinihit niya ang kanyang tingin sa nilalang sa kanyang harapan. "At hindi ako susuko," mahina, ngunit matatag niyang sabi. Sa sandaling iyon, may kakaibang liwanag na nagmula sa rosaryo. Hindi ito maliwanag na nakakasilaw.
ngunit sapat upang maitaboy ang malamig na presensya ng nilalang. Biglang napaatras ang tagapangalaga. Sa unang pagkakataon, ang kanilang galaw ay tila nag-alinlangan. Nakita iyon ng tikbalang. "Iyan ang susi!" bulong nito. Unti-unting tumayo si Tomas kahit nanginginig ang kanyang katawan. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya. "Ang paniniwala mo," sagot ng tikbalang. "Ang iyong puso, iyan ang hindi nila kayang kontrolin." Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Ang mga tagapangalaga ay muling gumalaw. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis, mas galit. Ang lupa ay muling umuga at ang hangin ay naging marahas. "At ngayon," sabi ng tikbalang, "kailangan nating piliin, lumaban o tuluyang mawala." Tumingin si Tomas kay Lyra na ngayon ay tila nawawala muli sa kanyang anyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa tikbalang. "At kung lalaban tayo?" tanong niya. "Walang kasiguraduhan," sagot ng nilalang. Tahimik nang ngumiti si Tomas. Mas mabuti na yon kaysa sa pagsuko. At sa gitna ng madilim na kagubatan, sa harap ng mga nilalang na nagbabantay sa hangganan, ang isang matandang lalaki ay piniling lumaban. Hindi para sa sarili, kundi para sa isang pag-ibig na matagal nang nakatali sa sumpa. Ang kagubatan ay tila naging isang larangan ng tunggalian, hindi lamang ng lakas, kundi ng paniniwala at kalooban. Ang hangin ay patuloy na umiihip ng marahas, at ang mga aninong tagapangalaga ay unti-unting pumapaligid kina Tomas at sa tikbalang. Ngunit sa gitna ng panganib, nananatiling nakatayo si Tomas. Hawak ang rosaryo na ngayon ay bahagyang kumikislap sa kanyang palad. "Hindi ito sapat para talunin sila," babala ng tikbalang. "Ngunit maaari nitong pigilan ang kanilang paglapit." Tumingin si Tomas sa kanyang hawak. Tila ngayon lamang niya tunay na nauunawaan ang kahalagahan nito. "Hindi ito tungkol sa bagay," marahan niyang sabi, "kundi sa paniniwala." Unti-unti siyang humakbang pasulong, kahit ang kanyang katawan ay tila mabigat. Ang pinakamalapit na tagapangalaga ay muling sumugod, ngunit sa sandaling itinaas ni Tomas ang rosaryo. Ito ay napaatras, tila nasunog ng hindi nakikitang liwanag. Napansin niyon ng iba pang nilalang. Sa halip na umatake agad, sila ay nagpalibot, naghihintay ng pagkakataon. "Hindi sila basta-basta susuko," sabi ng tikbalang. "Sinusubok kanila." "Kung ganoon," tugon ni Tomas, "hindi rin ako susuko." Habang pinipigilan niya ang mga tagapangalaga, napansin niyang unti-unting lumalakas ang liwanag mula sa rosaryo. Hindi ito nakakasilaw, ngunit may init itong nagbibigay sa kanyang dibdib. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. "Ngayon na ang pagkakataon!" sigaw ng tikbalang. "Kausapin mo siya." Napalingon si Tomas kay Lyra. Ang anyo ng babae ay patuloy na nagbabago. Minsan malinaw, minsan parang mawawala na. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas pa rin ng damdamin. Dahan-dahang lumapit si Tomas. "Lyra," tawag niya. Mahinahon ngunit puno ng pag-unawa. "Naririnig mo ba ako?" Hindi agad sumagot ang babae. "Hindi mo kailangang matakot." Pagpapatuloy niya. "Hindi kami narito upang saktan ka." Ang hangin sa paligid ni Lyra ay bahagyang kumalma. Sa di kalayuan, pilit na pinipigilan ng tikbalang ang dalawang tagapangalaga na nais lumapit. "Bilisan mo!" sigaw nito.
Hindi ko sila kayang pigilan ng matagal. Muling tumingin si Tomas kay Lyra. May nagmamahal sa iyo, sabi niya. At hanggang ngayon hindi kanya iniwan. Ang mga mata ni Lyra ay bahagyang kumislap. Mahal? Bulong niya. Oo, tugon ni Tomas. At nandito siya ngayon. Dahan-dahang tumingin si Lyra sa tikbalang. Sa sandaling iyon, tila may piraso ng alaala ang bumalik. Ngunit kasabay nito, ang kanyang anyo ay biglang naguluhan. Ang kanyang mukha ay napuno ng sakit. Huwag, mahina niyang sabi. Masakit. Napahinto si Tomas. Ang sumpa, sabi ng tikbalang. Hingal na. Pinipigilan siyang maalala ang katotohanan. Kung ganoon, mariing sabi ni Tomas, kailangan nating lampasan iyon. Lumapit pa siya kay Lyra. Kahit ang kanyang katawan ay unti-unting nanghihina. Lyra, muli niyang tawag. Hindi mo kailangang alalahanin ang lahat agad. Sapat na ang maramdaman mo. Maramdaman, ulit ng babae. Oo, sagot ni Tomas. Ang pagmamahal ay hindi nawawala, kahit pa ito ay pilit na burahin. Sa kanyang mga salita, ang liwanag mula sa rosaryo ay tila umabot kay Lyra. Hindi ito direktang humawak sa kanya, ngunit parang may init na bumabalot sa kanyang anyo. Unti-unting huminto ang kanyang pag-uga. Sa likod ni Tomas, ang mga tagapangalaga ay muling gumalaw, mas mabilis, mas agresibo. Hindi na nila tayo papayagan pa, sigaw ng tikbalang. Ngunit hindi na umatras si Tomas. Sa halip, inilapit pa niya ang kanyang sarili kay Lyra. Hindi ka nag-iisa, marahan niyang sabi. Sa sandaling iyon, isang luha ang muling tumulo mula sa mga mata ni Lyra. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naglaho. Tumama ito sa lupa. At sa pagtama nito, ang paligid ay bahagyang nagbago. Ang hangin ay tumigil. Ang mga tagapangalaga ay napahinto. At ang liwanag mula sa rosaryo ay lalong luminaw. Napatingin ang tikbalang, puno ng pag-asa. Iyan na! Bulong nito. Nagsisimula na siyang kumawala sa sumpa. Ngunit bago pa man tuluyang magbago ang lahat, isang malakas na puwersa ang biglang dumaan sa kagubatan. Ang lupa ay yumanig ng mas malakas kaysa kanina. At mula sa pinakadilim na bahagi ng kagubatan, may isang presensya na lumitaw. Mas mabigat, mas makapangyarihan at mas nakakatakot kaysa sa mga naunang tagapangalaga. Unti-unting lumapit ang nilalang. At kahit ang tikbalang ay napaatras. Hindi maaari, bulong nito. Ano yon? Tanong ni Tomas. Kahit ramdam niya ang takot. Ang pinuno ng mga tagapangalaga. Sa sandaling iyon, ang liwanag at dilim ay muling nagsalpukan at ang laban ay papasok sa mas mapanganib na yugto. Ang pagdating ng pinuno ng mga tagapangalaga ay tila nagdulot ng ganap na pagbabago sa paligid. Ang hangin ay biglang naging napakalamig at ang liwanag na nagmumula sa rosaryo ni Tomas ay tila sinusubukang lunurin ng isang makapal na anino. Unti-unting lumitaw ang nilalang mula sa kadiliman. Hindi ito tulad ng ibang tagapangalaga. Kung ang mga nauna ay tila mga aninong walang mukha, ang pinuno ay may malinaw na anyo, matangkad, balot ng maitim na anyong tila usok, at may mga matang kumikislap na parang apoy sa kailaliman ng gabi. Ang kanyang presensya
ay hindi lamang nakakatakot. Ito ay mapanghusga. Lumabag ka na naman, malalim nitong wika. Ang tinig ay parang nagmumula sa iba't ibang direksyon. Napatingin ang tikbalang dito. Bakas ang galit at takot. Hindi ako lumalabag, sagot nito. Tinutupad ko lamang ang dapat matagal nang natapos. Ang sumpa ay batas, tugon ng pinuno. At ang batas ay hindi binabago ng damdamin. Napahigpit ang hawak ni Tomas sa kanyang rosaryo. Kung ang batas ay nagdudulot ng pagdurusa, bigla niyang sabi, hindi ba dapat itong baguhin? Sandaling natahimik ang paligid. Ang mga mata ng pinuno ay tumuon kay Tomas. Isang tao, malamig nitong wika. Isang nilalang na may hangganan ang buhay. Ngunit naglalakas loob na questionin ang mga batas na mas matagal pa kaysa sa kanyang pag-iral. Hindi umatras si Tomas. Maaaring maiksi ang buhay ng tao, sagot niya. Ngunit hindi ibig sabihin na wala kaming karapatang ipaglaban ang tama. Ang mga salitang iyon ay tila nagdulot ng kakaibang paggalaw sa hangin. Sa likod ni Tomas, si Lyra, ay bahagyang napaangat ang ulo. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging mas malinaw. Ang kanyang alaala ay nagbabalik. Bulong ng tikbalang, puno ng pag-asa. Ngunit napansin iyon ng pinuno. Sa isang iglap, itinaas nito ang kanyang kamay at ang hangin ay tila naging matalas. Isang malakas na puwersa ang tumama kay Tomas. Napaatras siya at napaluhod sa lupa. Napabitaw ang kanyang bag, ngunit hindi ang rosaryo. Hindi mo maaaring baguhin ang itinakda, malamig na sabi ng pinuno. Ang bawat paglabag ay may kapalit. Kung ganoon, hingal na sagot ni Tomas, handa akong harapin ang kapalit. Lumapit pa ang pinuno. Handa ka bang ibigay ang iyong buhay para sa isang nilalang na hindi mo naman kilala? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Tomas. Sa kanyang isip, muling lumitaw ang mga alaala. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang mga panahong siya ay nag-iisa. At sa gitna ng mga alaala, may isang malinaw na katotohanan. Matagal na siyang nabubuhay ng walang layunin. Ngunit ngayon, mayroon. Oh, sagot niya, matatag ang tinig. Kung ang aking buhay ang magiging kapalit ng kalayaan niya, tatanggapin ko. Napatingin ang tikbalang sa kanya, tila hindi makapaniwala. Huwag mong gawin ito, sabi nito. Hindi kita maaaring hayaan. Ngunit pinigilan siya ni Tomas sa pamamagitan ng isang tingin. Minsan, marahan niyang sabi, ang isang buhay ay nagkakaroon ng halaga kapag ito ay ibinibigay para sa iba. Ang mga salitang iyon ay tila tumagos sa katahimikan ng kagubatan. Si Lyra, na kanina ay tila nawawala sa sarili, ay biglang napatingin kay Tomas. Hindi! Mahina niyang bulong. Unti-unting bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang pinuno ay huminto. Kung ganoon, sabi nito, tatanggapin ko ang iyong alok. Itinaas nito ang kanyang kamay at ang hangin sa paligid ni Tomas ay nagsimulang umikot. Isang malakas na puwersa ang unti-unting humihila sa kanya. Parang tinatawag ang kanyang kaluluwa palabas ng kanyang katawan. Napapikit si Tomas. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Sa halip, tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Ngunit bago pa man tuluyang mangyari ang lahat, isang sigaw,
ang umaling-aungaw sa kagubatan. "Tumigil ka!" Si Lyra. Sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay malinaw, puno ng damdamin at lakas. Biglang tumigil ang hangin. Ang puwersang humihila kay Tomas ay nawala. Ang pinuno ay napatingin kay Lyra. "Naalala ko na," sabi niya. Nanginginig ang tinig. "Ang lahat!" Unti-unting lumapit si Lyra sa tikbalang. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ngayon ay malinaw na ang kanyang anyo. Hindi na usok, hindi na anino, kundi isang buong nilalang. "Ikaw!" bulong niya. Lumapit ang tikbalang, tila hindi makapaniwala. "Lyra!" Ngunit bago pa sila magkalapit, muling nagsalita ang pinuno. Ang sumpa ay hindi basta nawawala. Malamig nitong wika. Ang alaala ay isa lamang bahagi ng pagsubok. Unti-unting nagdilim ang paligid. At ngayon, dagdag nito, ang huling pagsubok ay magsisimula. Napatingin si Tomas, kahit siya ay nanghihina. "Ano pang pagsubok?" tanong niya. Sumagot ang pinuno. Ang tinig ay mas mabigat kaysa dati. "Ang pagpili." At sa sandaling iyon, ang tatlong nilalang, isang tao, isang tikbalang, at isang babae, ay haharap sa desisyong magtatakda ng kanilang kapalaran magpakailanman. Ang kagubatan ay muling nilamon ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng tensyon, parang isang sandali bago ang unos. Sa gitna nito, nakatayo sina Tomas, ang tikbalang, at si Lyra, habang ang pinuno ng mga tagapangalaga ay nakamasid, tila isang hukom na naghihintay ng hatol. Ang sumpa ay hindi lamang parusa, malamig na wika ng pinuno. Ito ay balanse, at ang bawat balanse ay nangangailangan ng kapalit. Tumingin ito kay Lyra. "Ngayon na bumalik ang iyong alaala, ikaw ang pipili." Nanginginig si Lyra, ngunit hindi siya umatras. "Ano ang pagpipilian?" tanong niya. Ang hangin ay bahagyang umihip, at ang paligid ay tila nagdilim palalo. "Una," sagot ng pinuno, "mananatili ka sa pagitan ng mundo. Hindi ganap na buhay, hindi ganap na wala. Sa ganitong paraan, mananatiling buo ang batas at walang sinumang magdurusa pa." Napayuko si Lyra. "At ang pangalawa?" mahinang tanong niya. "Ang pangalawa," pagpapatuloy ng pinuno, "ay ang tuluyang pagbalik mo sa mundo ng tao, malaya mula sa sumpa." Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Tomas. Kung ganoon, iyon ang dapat niyang piliin, agad niyang sabi. Ngunit hindi pa tapos ang pinuno. Dagdag nito, "May kapalit." Natahimik ang lahat. "Ang tikbalang ay mawawala," sabi ng pinuno. "Hindi lamang ang kanyang anyo, kundi ang kanyang buong pag-iral." Napatingin si Lyra sa tikbalang, at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. "Hindi," bulong niya. "At ang pangatlo?" tanong ng tikbalang. Ang tinig ay kalmado ngunit mabigat. Saglit na tumahimik ang pinuno bago ito sumagot. "May ikatlong landas," sabi nito. Ngunit ito ay ipinagbabawal. "Sabihin mo," mariing tugon ng tikbalang, "ang ikatlong landas ay ang pagbabahagi ng sumpa." Paliwanag ng pinuno. "Ang babae ay magiging ganap na malaya at ang tikbalang ay mananatili, ngunit ang sumpa ay ililipat sa ibang nilalang." Unti-unting tumuon ang mga mata nito kay Tomas. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Tomas ang ibig sabihin. "Ako,"
Marahan niyang sabi. Tumango ang pinuno. Isang kaluluwang handang magsakripisyo. Wika nito. Isang kapalit na katanggap-tanggap. Hindi! Agad na sigaw ni Lyra. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang may ibang magdusa dahil sa amin. Ngunit nanatiling tahimik si Tomas. Sa kanyang puso, alam na niya ang sagot. Tomas! Sabi ng tikbalang, puno ng pag-aalala. Hindi mo kailangang gawin ito. Ngunit ngumiti si Tomas. Isang tahimik, payapang nangiti. Matagal na akong nabubuhay ng walang layunin. Marahan niyang sabi. Ngayon may pagkakataon akong magbigay ng kahulugan sa natitirang oras ko. Hindi mo kailangang mamatay para dito! Giit ni Lyra. Hindi ito tungkol sa kamatayan, sagot ni Tomas. Ito ay tungkol sa pagpili kung paano mabubuhay ang huling sandali. Lumapit siya kay Lyra. May nagmamahal sa iyo, sabi niya, at karapat-dapat kang maging malaya. Pagkatapos ay tumingin siya sa tikbalang. At ikaw, dagdag niya, karapat-dapat kang mabuhay ng walang pagsisisi. Nanginginig ang tikbalang. Tila nahihirapan tanggapin ang kanyang naririnig. Hindi ko kayang tanggapin ito, sabi nito. Hindi mo kailangang tanggapin, tugon ni Tomas. Kailangan mo lamang ipagpatuloy. Natahimik ang lahat. Sa gitna ng katahimikan, ang pinuno ay muling nagsalita. Napili na ba ang landas? Tanong nito. Tumingin si Lyra kay Tomas. Puno ng luha ang kanyang mga mata. May iba pa bang paraan? Mahina niyang tanong. Ngunit bago pa makasagot ang pinuno, si Tomas na ang nagsalita. Napili na, mariin niyang sabi. Hindi, sigaw ni Lyra. Ngunit tumingin lamang si Tomas sa kanya, isang tinging puno ng kapayapaan. Minsan, marahan niyang sabi, ang tunay na kabayanihan ay hindi nakikita sa lakas, kundi sa kakayahang magparaya. At sa sandaling iyon, tila nagpasya na ang kapalaran. Ang hangin ay muling umihip, at ang liwanag mula sa rosaryo ni Tomas ay unti-unting naging mas maliwanag. Hindi bilang sandata, kundi bilang isang gabay. Ang pinuno ay itinaas ang kanyang kamay. Kung ganoon, wika nito, simulan na ang paglipat ng sumpa. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may nangyari na hindi inaasahan ng kahit sino. Si Lyra ay humakbang pasulong. At kung ako ang tumanggi, mariin niyang sabi. Biglang tumigil ang hangin. Ang pinuno ay napatingin sa kanya. At kung hindi ko tatanggapin ang alinman sa mga pagpipilian, dagdag niya, mas matatag ang tinig. Sa unang pagkakataon, ang pinuno ay tila nag-alinlangan. At kung pipiliin kong baguhin ang kapalaran, kahit labag sa inyong batas. Ang mga salita ni Lyra ay tila nagdulot ng isang bagay na hindi pa nangyayari kailanman. At sa sandaling iyon, ang tunay na laban ay hindi na lamang tungkol sa sumpa, kundi sa kalayaan na pumili ng sariling kapalaran. Ang mga salita ni Lyra ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng kagubatan. Matapang, malinaw, at puno ng paninindigan. Sa unang pagkakataon, ang balanse na matagal nang pinanghahawakan ng mga tagapangalaga ay tila nayayanig. Ang pinuno ay nanatiling nakatingin sa kanya. Ang nag-aalab nitong mga mata ay tila sinusukat ang bigat ng kanyang desisyon. Ang pagtanggi sa pagpili, malamig nitong wika, ay isa ring pagpili. Hindi umatras si Lyra. Kung ganoon, sagot niya,
pipiliin kong huwag tanggapin ang alinman sa mga kapalarang ipinataw ninyo. Ang hangin ay muling gumalaw, ngunit hindi na ito tulad ng dati. May kakaibang puwersa na tila umuusbong mula kay Lyra mismo. Sa likod niya, napatingin si Tomas, puno ng pag-aalala. "Lyra!" bulong niya. Ngunit hindi na siya pinansin ng babae. Ang sumpa ay nilikha dahil sa pag-ibig, pagpapatuloy ni Lyra. Ngunit bakit ito kailangang magtapos sa pagdurusa? Tahimik ang kagubatan. Ang batas ay umiiral upang mapanatili ang kaayusan, tugon ng pinuno. Hindi ito maaaring baguhin ng damdamin ng ilan. Kung ganoon, maring sabi ni Lyra, ang batas na iyan ay hindi makatarungan. Sa sandaling iyon, ang lupa ay bahagyang umuga. Ang mga tagapangalaga sa paligid ay tila naguluhan. Ang kanilang mga anyo ay nagiging hindi matatag, parang naaapektuhan ng lakas na nanggagaling kay Lyra. "Ano ang ginagawa mo?" tanong ng tikbalang. Bakas ang pagkabahala. "Hindi ko alam," sagot ni Lyra. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ngunit nararamdaman ko na hindi ito ang katapusan. Unti-unting lumiwanag ang kanyang anyo. Hindi na siya parang usok o alaala. Ngayon ay may sariling liwanag na siyang nagmumula sa kanyang kalooban. "Hindi maaaring mangyari ito," bulong ng pinuno. Napatingin ito sa paligid at sa unang pagkakataon, ang kanyang anyo ay tila nagkaroon ng bahid ng pag-aalinlangan. Ang sumpa ay hindi maaaring basagin ng walang kapalit. Dagdag nito, "Kung ganoon," sabi ni Lyra, "ako ang magbibigay ng kapalit." "Hindi!" sabay na sigaw ni na Tomas at ng tikbalang. Ngunit hindi na sila pinansin ni Lyra. "Hindi ko hahayaan na may isa sa inyo ang magdusa dahil sa akin," mariin niyang sabi. "Kung kailangan kong akuin ang sumpa upang matapos ito, tatanggapin ko." "Hindi ganun ang sistema," sagot ng pinuno. "Ang sumpa ay hindi basta-basta tinatanggap. Ito ay ipinapatao." "Kung ganoon," tugon ni Lyra, "baguhin natin ang sistema." Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay biglang lumakas. Ang hangin ay tila nahati. Ang isang bahagi ay madilim at ang isa ay maliwanag. Si Tomas ay napapikit. Pinipilit panatilihin ang kanyang lakas. "May nangyayari na hindi pa natin nauunawaan," bulong niya. Ang tikbalang ay napatingin kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. "Lyra, baka masaktan ka," sabi nito. Ngunit ngumiti si Lyra, isang ngiting puno ng tapang. "Mas pipiliin kong masaktan kaysa mawalan," sagot niya. Unti-unting itinaas niya ang kanyang kamay. Ang liwanag mula sa kanyang palad ay umabot sa tikbalang at kay Tomas. Sa sandaling iyon, may kakaibang koneksyon ang nabuo sa pagitan nilang tatlo. Isang ugnayang hindi nilikha ng sumpa, kundi ng kanilang piniling pagmamahal at sakripisyo. Ang pinuno ay napaatras. "Hindi ito maaari," ulit nito. Ang mga tagapangalaga sa paligid ay unti-unting naglalaho, tila nawawalan ng kapangyarihan. "Ang batas ay hindi na sinusunod," bulong ng pinuno. "Hindi," sagot ni Lyra. "Ito ay binabago." Sa kasagsagan ng liwanag, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang kumalat sa buong kagubatan. Si Tomas ay napaluhod, ang tikbalang ay napaatras, at si Lyra ay napagitna. Tila siya ang pinagmumulan ng lahat. Ngunit sa gitna ng liwanag, may isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang liwanag ay unti-unting nagiging madilim.
ang kanyang anyo ay muling nagbabago. "Lira!" sigaw ng tikbalang. Napatingin si Tomas, puno ng takot. "Ano ang nangyayari?" tanong niya. Ang pinuno ay muling tumayo ng tuwid. Ang kapalit, malamig nitong sabi, "Sa bawat pagbabago, may kabayaran." Ang liwanag ni Lira ay unti-unting nawawala at ang kanyang anyo ay tila nahahati, parang may dalawang puwersang naglalaban sa loob niya. "Hindi ko kaya," mahina niyang bulong. Lumapit si Tomas, kahit siya ay nanghihina. "Lira, lumaban ka!" sigaw niya. Ngunit tila hindi na sapat ang kanilang lakas. Ang sumpa ay hindi basta-basta sumusuko. At sa sandaling iyon, ang kanilang pag-asa ay muling nalagay sa panganib. Ang kagubatan ay tila nahati sa dalawang magkasalungat na puwersa, liwanag at dilim, pag-asa at kawalan. Sa gitna nito, si Lira ay nakalutang. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging hindi matatag, parang isang apoy na malapit ng mamatay. "Hindi ko mapigilan!" mahina niyang bulong, habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagitan ng liwanag at anino. Napatingin si Tomas, bakas ang matinding pag-aalala. "Kailangan natin siyang tulungan," sabi niya, kahit ramdam niya ang kanyang sariling panghihina. Ngunit ang tikbalang ay tila naparalisa. Ang sumpa ay naglalaban sa loob niya. Mahina nitong sabi, "Kung hindi ito mapipigilan, mawawala siya." Sa di kalayuan, ang pinuno ng mga tagapangalaga ay muling lumapit. Hindi nagalit, kundi tila may malamig na pagtanggap. "Ito ang kapalit ng pagsuway," wika nito. "Ang balanse ay laging naghahanap ng kabayaran." "Kung ganoon," maring sabi ni Tomas, "may paraan pa para itama ito." "Wala na," tugon ng pinuno. "Ang sumpa ay nagsimula na ng bagong anyo. Hindi na ito maaaring ibalik sa dati." "Kung hindi na maibabalik," sagot ni Tomas, "maaari pa rin itong tapusin." Napatingin ng tikbalang sa kanya. "Tomas," bulong nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, malinaw na ang desisyon ng matandang lalaki. Dahan-dahan siyang tumayo, kahit ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay muling kumikislap, hindi na tulad ng dati, kundi mas maliwanag, mas buo. "Kung ang sumpa ay naghahanap ng kabayaran," sabi niya, "ako na ang magbibigay ng huli." "Hindi!" sigaw ng tikbalang. "Hindi na kita hahayaang magsakripisyo." Ngunit ngumiti si Tomas, isang ngiting puno ng kapayapaan. "Hindi ito sakripisyo," maranyang sabi. "Ito ay pagpili." Lumapit siya kay Lira, na ngayon ay halos hindi na makontrol ang kanyang sarili. "Makinig ka sa akin," sabi niya, kahit mahina ang kanyang tinig. "Hindi mo kailangang akuin ang lahat." "Tomas!" bulong ni Lira, puno ng sakit. "Kami ang pumili na tulungan ka," dagdag niya. "At ngayon, ako ang pipili kung paano ito matatapos." Itinaas niya ang kanyang rosaryo, at ang liwanag nito ay unti-unting bumalot kay Lira. Sa sandaling iyon, may kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang tikbalang ay napaluhod. "Huwag mo itong gawin," sabi nito, halos pabulong. Ngunit hindi na umatras si Tomas. "Sa buong buhay ko," sabi niya, "marami akong nawala. Ngunit ngayon, may pagkakataon akong magbigay." Napapikit siya. At iyon ay sapat na. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa rosaryo
ay sumiklab, mas maliwanag kaysa dati. Ito ay hindi na lamang liwanag ng paniniwala, kundi liwanag ng pagtanggap at pag-ibig. Unti-unting lumapit ang liwanag kay Lyra, at ang madilim na puwersa sa kanyang katawan ay tila hinahatak palabas. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi malinaw kung kanino nang galing, ngunit puno ng sakit at paglaya. Ang tikbalang ay napatingin, hindi makagalaw. Hindi, bulong nito. Ang pinuno ay tahimik lamang na nanonood. At sa gitna ng liwanag, si Tomas ay unti-unting nawawala. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. At habang ang kanyang anyo ay nagiging liwanag, ang sumpa ay unti-unting nawawala mula kay Lyra. Ang kanyang anyo ay muling naging buo. Ang kanyang mga mata ay muling naging malinaw. Ngunit kapalit nito, si Tomas ay tuluyang naglaho. Ang liwanag ay dahan-dahang humina. Ang hangin ay tumigil. Ang kagubatan ay muling natahimik. Si Lyra ay napaluhod sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi, bulong niya. Sa kanyang tabi, ang tikbalang ay hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, ang sumpa ay nawala. Ngunit ang kapalit ay isang buhay na piniling magbigay ng liwanag sa iba. Sa di kalayuan, ang pinuno ay muling nagsalita. Ngunit ang tinig nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Natapos na ang sumpa, wika nito. Ngunit sa puso ng dalawang naiwan, may isang tanong na hindi pa nasasagot. Ito na nga ba ang wakas? Ang kagubatan ay muling bumalik sa katahimikan. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan na puno ng pangamba. Ngayon, ito ay tila isang pahinga matapos ang isang mahabang unos. Ang hangin ay muling naging banayad. Ang mga dahon ay marahang gumagalaw at ang liwanag ng araw ay unti-unting sumilip sa pagitan ng mga sanga na tila nagbibigay pugay sa isang sakripisyong hindi malilimutan. Sa gitna ng lugar kung saan naganap ang lahat, nanatiling nakaluhod si Lyra. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa lupa na para bang hinahanap ang bakas ng isang taong hindi na niya mahahawakan muli. Tomas! Mahina niyang tawag, ngunit walang sumagot. Ang tikbalang ay nakatayo sa kanyang likuran, tahimik, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang anyo, na dati puno ng bigat at sumpa, ay tila nagbago. Hindi na ito kasing dilim, at ang kanyang presensya ay hindi na nagdadala ng takot. Wala na ang sumpa, bulong nito. Ngunit ang kanyang tinig ay walang saya. Lumapit ito kay Lyra at dahan-dahang lumuhod sa tabi niya. Siya ang nagpalaya sa atin, sabi nito, puno ng paggalang. Napapikit si Lyra at ang mga luha ay tuluyang pumatak. Hindi niya yun dapat ginawa, sagot niya. Hindi namin siya dapat hinayaang pinili niya iyon. Putol ng tikbalang. Marahan ngunit matatag. At iyon ang nagbibigay ng kahulugan sa kanyang ginawa. Tahimik silang dalawa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala nang pumipigil sa kanila. Wala nang sumpa. Wala nang hangganan na nagdidikta sa kanilang kapalaran. Ngunit kapalit nito ay isang pagkawala na hindi madaling tanggapin. Sa di kalayuan, ang pinuno ng mga tagapangalaga
ay muling lumitaw. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang balanse ay naibalik, wika nito. Napatingin si Lyra. Sa anong kapalit? Tanong niya. Sa kapalit ng isang pusong handang magbigay, sagot ng pinuno. Kung ganoon, mariing sabi ni Lyra, ang batas ninyo ay hindi pa rin makatarungan. Hindi agad sumagot ang pinuno. Sa halip, tumingin ito sa lugar kung saan naglaho si Tomas. May mga pagkakataon, marahil nitong sabi, na kahit ang mga batas ay natututo, napakunot ang noo ng tikbalang. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong nito. Ngunit hindi na sumagot ang pinuno. Unti-unti itong naglaho, kasama ang natitirang anino ng mga tagapangalaga. At sa kanilang pagkawala, ang kagubatan ay tila tuluyang huminga, malaya mula sa bigat na matagal nitong dinadala. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita si Lyra. Hindi ko siya makakalimutan, sabi niya. At hindi mo kailangan, tugon ng tikbalang. Ang mga alaala ang nagpapatuloy sa mga nawala. Dahan-dahang tumayo si Lyra. Sa kanyang mga mata, may lungkot, ngunit may kasamang lakas. Ano na ang gagawin natin? Tanong niya. Tumingin ang tikbalang sa malawak na kagubatan. Ngayon na wala na ang sumpa, sabi nito. Malaya na tayong pumili ng sarili nating landas. Tahimik na pinagmasdan ni Lyra ang paligid, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat at kung saan nagtapos ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ay tumingin siya sa kalangitan. Kung nasaan man siya, sabi niya, sana ay natagpuan niya ang kapayapaan. Sa sandaling iyon, isang banayad na liwanag ang dumaan sa pagitan ng mga puno. Isang liwanag na tila pamilyar. Napatingin ang tikbalang. Nararamdaman mo rin ba? Tanong nito. Tumango si Lyra. Parang nandito pa rin siya. At marahil, sa isang paraan na hindi maipaliwanag, si Tomas ay hindi tuluyang nawala. Marahil siya ay naging bahagi ng hangin na humahaplos sa kagubatan. Bahagi ng liwanag na sumisilip sa umaga. Bahagi ng katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan sa mga nawawala. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng isang matandang lalaki, isang tikbalang, at isang babaeng pinalaya ng pag-ibig ay naging alamat sa baryo. Isang kwento ng sakripisyo, katapangan at pagpili. At sa ilalim ng punong santol kung saan nagsimula ang lahat, may mga nagsasabing kapag ang hangin ay tahimik at ang gabi ay malinaw, maririnig ang isang mahinang bulong. Isang paalala na ang tunay na liwanag ay hindi nawawala. Ito ay nananatili sa puso ng mga taong piniling magmahal kahit sa gitna ng dilim. Wakas.